Ang mga wild animal na to namumuhay kasama ng mga tao. Kaya niyo yun? Kamakailan isang maliit na hayop ang namataang muli sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas na Mount Apo. Taga? Squirrel? Hindi po. Isa itong Mindanao tree shrew o tingkulit kung tawagin, na endemic na makikita lang sa Mindanao. Sa unang tingin, pwede nyo nga raw itong mapagkamalan taga o squirrel. Pero ang mamal na ito ay hindi tinuturing na rodent o shrew. Sa halip, kabilang ito sa Scadentia. At genetically close to primates tulad ng mga unggoy, pati na sa kulugo at paniki. Mga kapuso, patigin naman mga alaga niyong hayop sa bahay. Ang cute, di ba? Ako talaga marami akong mga exotic pets bukod sa marami kong aso. Eto, paikot-ikot sa garden ko. Isang Aldabra tortoise na sobrang laki. Tumatanda yan hanggang mga 200 years. Pero paalala po, ang pag-aalaga ng mga pet na ganito, mga exotic pets, ay kailangan ng permit mula sa DNR. Kung akala niyo wild ako sa mga alaga kong yan, may papakita ko sa inyo. Ang nakilala naming si Ron mula sa Navotas, walang katakot-takot sa katawan. Sa halip, pinatuloy pa raw niya ang buhaya sa kanilang tahanan. Siya si Amihan, ang 3-foot crocodile pet ni Ron. Nag-start siya nung bata ako kasi naging paborito ko yung mga dinosaurs. So nakita ko yung crocodile na very similar sa mga prehistoric creatures na yon, at ever since gustong-gusto ko nang mag-alaga. Nung unang beses niya raw makuha si Amihan, taong 2021, halos sinlakihan daw ito ng isang razor o pang-ahit. May mga friends kasi ako na magkaroon ng mga wildlife farm permit, mga legal sellers for wildlife. Tapos, etong si Amihan, ang aking Philippine crocodile, ay galing sa isang zoo sa Rizal na na-produce nila at naparami nila ang ganitong uri ng mga crocodiles at nabiyayaan ako ng isa. Ngayon, nasa 3 feet na ang haba nito at 4 na kilo ang bigat. Ang alagang buhaya ni Ron, isang uri ng Philippine crocodile na lumalaki ng hanggang 4 na metro o sinlaki ng isang billiard table. Ang mga tulad ni Amihan, madalas makikita sa mga ilog at lawa sa Pilipinas. Karakal mo balo, Kuya Kim. Ang mga buhaya tulad ni Amihan, mas maliit daw kumpara sa iba na siya ring dahilan kasi mababa ang survival rate nila sa wild. Yung mga nag-aalaga ng mga ganitong wildlife animals in private, tumutulong kami para makip healthy yung ganitong animals. Kasi sa wild, mas mataas yung chance nga nilang ma-hunt or mapatay. Dito sa captivity, pag nagkasakit sila or nagkaroon sila ng mga pangangailangan, nabibigay namin agad to at nadadala namin sila sa mga tamang professional. Ang Philippine crocodile ay classified as critically endangered ng IUCN Red List of Threatened Species. Ang mga hayop na nakalagay sa critically endangered list dapat pinagtutuunan ng importansya para hindi totally mawala na siya. Parang ang nasa ICU na yan na kailangan lahat ng mga doktor, nakatingin sa kanya para maisalba for the future of this animal na pride natin dito sa Pilipinas. Kung si Ron may buhaya, si Gino naman mas maliksi ang wild pet. Hindi aso o pusa, kundi tigre. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan si Ner at community sa interest ng online universe, pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dami mong alam, Kuya Kim! Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Ang mga wild animal na to namumuhay kasama ng mga tao. Kaya niyo yun? Kung si Ron may buhaya, si Gino naman mas maliksi ang wild pet. Hindi aso o pusa, kundi tigre. Imagine, 15 days old, kukuhanin mo na siya para ma-tame mo o masanay siya sa mga tao. Baby ang turing niya sa kanyang mababangis na anak-anakan. Meet Kiara, ang cub o baby tiger ni Gino na nasa kwarto pa raw niya natutulog. Nagsimula akong ma-inlove actually sa tiger taong 2022. Ang mga ganitong klase ng hayop ay nangangailangan ng espesyal na pagkalinga. Dahil unang-una, kinuha mo sila sa magulang, so kailangan nila ng proper attention. Kailangan mong bigyan ng tamang gatas. May oras yan bawat pagpapakain mo. At dahil imagine, 15 days old, kukuhanin mo na siya para ma-tame mo o masanay siya sa mga tao. Ito naman sina Jack and Jill na pawang mga Bengal tigers. Regalo naman sa kanya itong si Ade at lahat sila galing sa isang licensed breeder.
Don't worry dahil kumpleto rin naman daw ang mga lisensyang hawak ni Gino. Mula sa buhaya hanggang sa tigre, may iwa-wild pa bang exotic pet entry ng susunod nating kapuso? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang alaga naman niya ay isang dragon? May magaspang na balat. Mahabang buntot. Mga matang nanilisik. Dragon yan, pero harmless. At may laki silang 2 to 4 feet. Ang Philippine Sailfin Dragon. Matatagpuan sila sa isang zoo sa Rizal. Ang mga hayop na yan ay isang uri ng lizard na may generic name na Hydrosaurus. Hydro as in water and saurus as in lizard. Ang mga Sailfin Dragon kasi mahilig sa tubig at nagagamit nila rito ang kanilang padded foot o flat na mga paa para madaling makagalaw sa tubig. Paraan nila ng pagtatako sa predators ang pagpunta sa tubig. May tinatawag na parietal eye ang mga Sailfin Dragon. Para tong third eye, ginagamit nila ito para malaman kung may panganib sa paligid. Kapag namablock ang light source nila, malamang may palapit na predator. Nagaduan mo, Kuya Kim! Pero teka, dito sa hasaan ni Misamis Oriental. Hindi lang sa zoo makikita ang mga Sailfin Dragon o ibit kung tawagin. Libre silang mamuhay malapit sa mga tao. Tulad ng bahay ng mag-asawang Rodolfo at Alma na nakasanayan na nila bantayan at pakainin. Noong 2002, nakita mo yung ibid dito sa ibaba. Hinagisan mo siya ng balat ng saging, tapos kumain din siya. Tapos tuloy-tuloy na din siya na pinakakain na namin sila. Kumain siya ng kangkong, saging, tinapay, isda. Paraming araw ng parami ang bumabalik-balik na ibit na para bang naghihingi pa ng pagkain. Feel at home. Likas na sa tao ang pagkakaroon ng bond sa mga hayop, mapa-domesticated man o yung mga galing sa wild. Basta ang malaga, may malasakit at respeto. Dami mong alam, Kuya Kim!